Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng umaga sa mansyon ng mga Montenegro. Sinundan iyon ng malakas na kalabog ng nabasag na porselana at ilang sandali pa, isang babae ang humahangos na tumakbo palabas ng malaking pinto. Gulo ang buhok at puno ng kung anumang malagkit at makulay na bagay, ang mamahaling damit. Pang-37, hindi na kumurap si Daniel Montenegro habang pinagmamasdan ng eksena mula sa bintana ng kanyang opisina sa ikalawang palapag. Hindi na rin siya nag-abala, panghabulin ito para magpaliwanag o mag-sorry. Sanay na siya. Sa loob ng 2 linggo, ito na ang ika-37 yaya na sumuko sa 5 niyang anak na babae. Napabuntong hininga na lamang siya, isang tunog na puno ng pagod at pagsuko. Napasandal siya sa kanyang malaking silyang gawa sa leather at mariing ipinikit ang mga mata. Minasahe ang kanyang sentido. Catherine, bulong niya sa hangin. Ang pangalan ng kanyang yumaong asawa ay parang isang dasal na puno ng sakit. Ano na ang gagawin ko? Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang nakangiting mukha ni Catherine, puno ng buhay, puno ng pagmamahal. Isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Mula nang mawala si Catherine sa isang trahedya, gumuho ang mundo nila. At siya, sa kabila ng bilyones niya, ng kapangyarihan niya, ay hindi magawang buuin itong muli. Ginamit niya ang trabaho para takasan ang sakit. Iniisip na kung ibibigay niya ang lahat ng material na bagay sa mga anak niya, sapat na iyon. Pero hindi. Ang bawat yayang tumatakbo palayo ay isang sampal sa katotohanan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Daniel, sabi ng kanyang mayordoma, si Manang Fe, nandito na po ang huling aplikante. Huli, dahil wala nang ahensyang gustong magpadala ng tao sa kanila. Na blacklist na sila. Papasukin mo siya. Sagot niya, walang gana. Ilang sandali pa, pumasok ang isang dalaga. Simple lang ang suot nitong bestida. Walang kolorete ang mukha. Sa unang tingin, mukha itong isang estudyanteng naghahanap ng part-time job, hindi isang profesional na yaya. Napatingin si Daniel sa resume na nasa mesa niya. Grace Reyes, halos blanco, walang karanasan, walang reference. Miss Reyes, panimula niya, ang boses ay malamig at formal. Alam mo ba kung saan ka napasok? Hindi na tinag ang dalaga. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. May kakaibang kalmado sa mga yon. Opo, sir. Narinig ko po ang tungkol sa sitwasyon. At sa tingin mo, kaya mo. May bahid ng pangungutya sa boses ni Daniel. 37 na ang sumuko. Mga professional. May mga degree sa child psychology. Anong meron ka na wala sila? Hindi agad sumagot si Grace. Inilibot niya ang kanyang tingin sa opisina. Tila hinahanap ang isang bagay. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay muling bumalik kay Daniel. At sa pagkakataong ito, may bakas ng, Wala po akong degree, sir. Mahinahon niyang sabi. Pero meron po akong pasensya. At alam ko po kung ano ang pakiramdam ng mawalan. Natigilan si Daniel. Bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng opisina. Isang figura ng isang batang babae, marahil mga 10 taong gulang, ang pumasok. Si Sofia, ang pangatlo sa kanyang mga anak. May dala itong isang mamahaling florera. Diretso itong naglakad palapit sa mesa. Ang mga mata nito ay puno ng galit, nakatutok kay Grace. Isa ka pa, sigaw ng bata. Umalis ka na dito. Hindi ka namin kailangan. At sa isang iglap, ibinato nito ang florera sa sahig. Sa paanan mismo ni Grace, kumalat ang bubog at tubig sa mamahaling carpet. Inaasahan ni Daniel na sisigaw si Grace, magugulat o matatakot. Inasahan niyang tatayo ito at tatakbo palabas tulad ng 37.
Ngunit hindi. Dahan-dahang lumuhod si Grace sa sahig. Hindi niya pinansin ang bubog. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sofia. Okay ka lang? Tanong niya. Ang boses ay malambing. Hindi ka ba nasugatan? Natulala si Sofia. Maging si Daniel ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagsimulang pulutin ni Grace ang malalaking piraso ng bubog, isa-isa, nang may buong pag-iingat. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, tanging pag-aalala. Alam na ni Daniel ang desisyon niya. Hindi ito kwalipikado. Mapapahamak lang ito dito. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para sabihing, "Salamat," pero hindi na kailangan. Nang isang maliit na anino ang lumitaw sa may pintuan. Si Maya, ang bunso niya. 5 taong gulang. Mula nang mamatay si Catherine, hindi na ito nagsalita. Kahit isang salita. Nakatayo lang ito roon, yakap-yakap ang luma nitong teddy bear. Nakatingin kay Grace na abala pa rin sa pagpupulot ng bubog. Tumayo si Daniel, handa nang tapusin ang usapan. "Miss Reyes." Ngunit isang maliit na tinig ang pumutol sa kanya. Isang tinig na halos 1 taon na niyang hindi naririnig. Isang bulong na parang musika sa kanyang pandinig. "Maaari ka bang manatili?" Napalingon ang lahat kay Maya. Ang mga mata ng bunso ay nakatuon kay Grace, puno ng isang pagsusumamo na kayang bumasag kahit sa pinakamatigas na puso. Nabitawan ni Daniel ang hawak niyang ballpen. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ang boses ng kanyang anak. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, narinig niya itong muli. At ang mga salitang yon ay hindi para sa kanya, kundi para sa ika-38 kandidata. Isang taksil. Iyon ang salitang umalingaw-ngaw sa isip ni Zoe habang pinagmamasdan niya ang kanyang bunsong kapatid na si Maya mula sa siwang ng pinto. Nakakapit ito sa laylayan ng bestida ng bagong dating na si Grace na para bang ito ang kanyang kanlungan. Ang boses ni Maya na matagal nilang inasam na marinig ay para sa isang estranghero. Nag-init ang mga kamao ni Zoe. Siya dapat ang tagapagtanggol ni Maya. Siya, bilang panganay, ang dapat pumuno sa puwang na iniwan ng kanilang ina. Pero sa isang iglap, tila ninakaw ng babaeng yun ang lahat. Ang pangalan niya ay Grace. Isang pangalang hindi nababagay. Dahil para kay Zoe, ang babaeng ito ay hindi isang biyaya. Isa siyang banta. Isang multo na nagtatangkang angkinin ang lugar na para lamang sa kanilang ina. Si Catherine. Kinagabihan, ipinatawag ni Zoe ang kanyang mga kapatid sa kanilang war room. Ang malaking playroom na dati puno ng tawanan, ngunit ngayoy nagsisilbing kuta ng kanilang maliit na rebelyon. "May bago na naman siyang laruan," sabi ni Zoe. Ang boses ay matigas. Tinutukoy niya ang cellphone na ibinigay ni Grace kay Sofia para mapanood nito ang paboritong cartoon. Ganyan sila magsimula. Bibigyan tayo ng kung ano-ano para makuha ang loob natin, para makalimutan natin si Mama. "Pero mabait naman siya, ate," sabi ni Chloe, ang pangalawa sa bunso. "Hindi siya sumigaw kahit binuhusan ko ng juice ang sapatos niya. Dahil parte yan ng plano niya," giit ni Zoe. Tumingin siya sa bawat isa. "Hindi natin siya pwedeng hayaan. Kailangan nating ipakita sa kanya at kay Papa na walang sino man ang pwedeng pumalit kay Mama. Walang sino man." Nagkatinginan ang magkakapatid. Sa huli, tulad ng dati, tumango sila. Ang salita ni Zoe ang batas. Kinabukasan, sinimulan nila ang operasyon. Mga laruang nakakalat sa hagdanan. Maingay na tugtog mula sa iba't ibang kwarto. Mga pagkaing sadyang tinatapon sa sahig. Lahat ng paraan para mainis at sumuko ang isang yaya. Pero iba si Grace. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagreklamo. Tahimik lang niyang nililinis ang bawat kalat. Tahimik niyang inaayos ang bawat gulo. Ang tanging reaksyon niya ay ang pagmamasid. Tinitingnan niya sila, hindi na parang mga pasaway na bata,
kundi parang mga sirang bagay na kailangan ng maingat na pag-aayos. At iyon ang mas lalong kinainisan ni Zoe. Isang hapon, naabutan ni Zoe si Grace sa kusina. Nakatayo lang, nakatingin sa kawalan. Ang amoy ng bagong lutong cookies ay pumuno sa hangin. Isang amoy na matagal nang nawala sa bahay na yon. Biglang bumalik ang isang alaala kay Zoe. Siya at ang kanyang mama magkahalong tumatawa habang nagmamasa ng harina. Ang maliliit niyang kamay ay puno ng dough. "Ayan Zoe, ganyan," sabi ni Catherine. Ang mga mata nito'y nagniningning. Ang sikreto sa masarap na cookies ay pagmamahal. Isang kirot ang biglang kumalat sa dibdib ni Zoe. Galit. "Anong ginagawa mo, ane?" Malamig niyang tanong. Napalingon si Grace, tila nagulat. "Ah, Zoe, nag-bake lang ako ng cookies. Baka gusto ba? Huwag kang magkunwari na parang ikaw siya." Putol ni Zoe. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Hindi ka ang mama ko at hinding-hindi mo siya mapapalitan." Nakita ni Zoe ang sakit sa mga mata ni Grace, pero mabilis din itong nawala. Pinalitan ng pamilyar na kalmadong ekspresyon. Hindi ito sumagot. Tumalikod na lang ito at nagsimulang maghugas ng mga pinaggamitan. Lalong nag-init ang ulo ni Zoe sa pananahimik nito. Mas gugustuhin pa niyang makipagsigawan dito. Pero ang katahimikan ni Grace ay parang isang pader na hindi niya kayang sirain. Nang gabing iyon, habang naglalakad sa pasilyo, napansin ni Zoe na bahagyang bukas ang pinto ng kwarto ni Grace. Dahil sa kuryosidad, sumilip siya. Nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama. May tinitingnan ito sa loob ng kanyang pitaka. Isang luma at kupas na litrato. Hindi niya maaninag kung sino ang nasa litrato, pero nakita niya kung paano ito hinaplos ni Grace na parang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Zoe. Isang masamang ideya. Naghintay siyang makatulog ang lahat. Dahan-dahan, pumasok siya sa kwarto ni Grace. Ang babae ay mahimbing na natutulog, pagod sa maghapong gulo na idinulot nila. Kinuha ni Zoe ang isang malaking gagambang de laruan mula sa kanyang bulsa at maingat itong inilagay sa ibabaw ng unan ni Grace, malapit sa mukha nito. Ngumisi si Zoe. Bukas ng umaga, isang malakas na sigaw ang gigising sa buong bahay. At sa wakas, aalis na rin ang babaeng ito. Dahan-dahan siyang tumalikod para lumabas, pero isang mahinang tunog ang pumigil sa kanya. Isang hikbi. Napahinto si Zoe na natili sa dilim. Tumingin siyang muli kay Grace. Ang babae ay natutulog pa rin, pero may mga butil ng luha na tumutulo mula sa kanyang mga mata, dumadaloy sa kanyang sentido. Bumubuka ang kanyang bibig. Bumibigkas ng isang pangalang hindi maintindihan ni Zoe, paulit-ulit, sa gitna ng isang panaginip na tila puno ng sakit. Hindi ito sigaw ng takot na inaasahan ni Zoe. Ito ay tunog ng kalungkutan. Isang kalungkutan na biglang naging pamilyar sa kanya. Isang kalungkutan na siya mismo ay itinatago sa likod ng kanyang galit araw-araw. Sa isang iglap, ang imahe ni Grace bilang isang kaaway ay gumuho. Sa halip, ang nakita ni Zoe ay isang tao. Isang taong tulad niya ay nasasaktan din. Nawala ang nanggisi sa kanyang mga labi. Dahan-dahan, lumapit siyang muli. Maingat na kinuha ang gagambang de laruan mula sa unan at tahimik na lumabas ng kwarto. Dala-dala ang isang damdaming hindi niya maintindihan. Alam ni Grace na hindi magiging madali ang trabahong ito. Ang bawat pader ng yelo na itinayo ng magkakapatid na Montenegro, lalo na ni Zoe, ay isang hamon. Ngunit sa likod ng kanilang galit, nakikita niya ang pamilyar na sakit. Ang sakit ng pagkawala na minsan na ring dumurog sa kanyang puso. Ang estratehiya niya ay simple lang, hindi puwersa, kundi pasensya. Sinimulan niya ito kay Maya, ang bunso. Hindi niya ito pinilit magsalita. Sa halip, araw-araw,
uupo siya sa hardin kung saan madalas mag-isa ang bata. Minsan, may dala siyang libro at magbabasa ng malakas. Minsan, magdadala siya ng sketchpad at guguhit. Minsan naman, tahimik lang siyang uupo sa tabi nito. Ipinaparamdam na hindi ito nag-iisa. Isang hapon, habang abala siya sa pagguhit ng isang paru-paro, naramdaman niyang may maliit na kamay na humawak sa laylayan ng kanyang damit. Si Maya, itinuro nito ang kanyang sketchpad. "Gusto mo?" Malamig na tanong ni Grace. Tumango ang bata. Ibinigay ni Grace ang lapis at papel at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, gumuhit si Maya. Isang bahay, isang araw, at 7 tao na magkakahawak kamay. Pumatak ang luha sa mata ni Grace, pero mabilis niya itong pinunasan bago pa mapansin ng bata. Ito ay isang maliit na tagumpay. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang yon ay madaling binulabog. "Mukhang nagkakamabutihan na kayo ng apo ko." Isang malamig at may awtoridad na boses ang bumasag sa kanilang katahimikan. Napalingon si Grace. Nakatayo sa di kalayuan ang isang matandang babae, elegante sa kanyang suot na damit. Ang buhok ay perpektong nakaayos, si Doña Victoria Montenegro. Sa tabi nito, isang babae na halos kaedad ni Catherine, base sa mga litrato, maganda at sopistikada, nakangiti, ngunit hindi abot sa mga mata. "Doña Victoria?" Magalang nabati ni Grace, bahagyang yumuko. Hindi pinansin ng matanda ang kanyang bati. Sa halip ang mga mata nito, na kasing talim ng kutsilyo, ay sinuri siya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila nagsasabing, "Hindi ka nababagay dito." "Ako si Vanessa." Pakilala ng kasama nito. Inilahad ang kamay. "I was Catherine's best friend." Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ni Catherine ay puno ng pagmamay-ari. Isang banayad na sampal na nagsasabing si Grace ay isang hamak na tagalabas. Tinanggap ni Grace ang kamay nito, pero ang nangiti ni Vanessa ay sinlamig ng yelo. Pumasok sila sa loob para sa merienda. Ang buong oras ay tila isang interogasyon. Si Doña Victoria ang taga-usig. "Saan ka nag-aral, Hija? Sino ang mga magulang mo? May karanasan ka ba talaga sa pag-aalaga ng mga batang tulad ng mga apo ko?" Ang bawat tanong ay may patibong, dinisenyo para ipamukha kay Grace na siya ay kulang, na siya ay isang pagkakamali. Si Vanessa naman ay abala sa pagkukwento ng mga masasayang alaala nila ni Catherine. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Grace. "Naaalala ko noong si Catherine pa ang nag-aasikaso ng hardin," sabi ni Vanessa. Tumingin kay Grace. She had such impeccable taste, mahirap pantayan. Naramdaman ni Grace ang pamumula ng kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa kanilang paghusga. Sa gitna ng usapan, aksidenteng natabig ni Vanessa ang kanyang kopita ng red wine. Ang mamahaling alak ay tumapon lahat sa puting bestida ni Grace. "Oh my goodness, I'm so sorry," sabi ni Vanessa. Ngunit ang pagkukunwaring pag-aalala sa kanyang mukha ay hindi maitago ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Tumayo si Grace, basang-basa at napahiya. "Okay lang po," sabi niya. Kahit ang totoo ay gusto na niyang umiyak. "Hayaan mo na yan. Sanay naman siguro ang mga tulad mo sa ganyang mga aksidente." Walang pakundangang komento ni Doña Victoria. Iyon na ang huling patak. Paakyat na sana si Grace sa kanyang kwarto para magpalit ng bumukasang pinto at pumasok si Daniel. Natigilan ito nang makita ang eksena. Si Grace, basang-basa ang damit. Si Vanessa, may hawak na tissue at nagkukunwaring tumutulong, at ang kanyang ina na may nanunuyang nanangiti sa labi. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Daniel. Ang boses ay mababa at seryoso. "Wala anak. Isang maliit na aksidente lang," sagot ni Doña Victoria. "Isang aksidente na ikaw ang sanhi, Vanessa?" Diretsong tanong ni Daniel.
Ang mga mata ay nakatutok sa kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Natigilan si Vanessa. Lumapit si Daniel kay Grace. Hindi niya ito pinansin, kundi ang kanyang ina at si Vanessa. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya hindi bilang isang anak na masunurin, kundi bilang isang amo, bilang isang ama. Siya ang panauhin ko, Mama, at mananatili siya. Ang mga salitang yon ay binitawan niya ng may bigat at kapangyarihan. Isang linya na iginuhit sa buhangin. Isang deklarasyon. At sa gitna ng kanyang kahihiyan, naramdaman ni Grace ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang mainit na pakiramdam ng pagiging protektado. Hindi na maalala ni Daniel kung kailan siya huling umuwi mula sa opisina na hindi bigat at problema ang daladala. Ang mansyon ay palaging sinasalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan o di kaya'y ng ingay ng gulo. Ngunit nitong mga huling araw, may nag-iba. Isang gabi, habang abala siya sa pagbabasa ng mga report sa kanyang opisina, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi ito sigaw o iyak. Halakhak. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng bahay na ito. Isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika. Dahan-dahan siyang tumayo at sinundan ang pinagmumulan ng tunog. Dinala siya nito sa playroom kung saan bahagya niyang isinilip ang pinto. Ang kanyang nakita ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Nasa sahig si Grace, kasama ang kanyang 3 mas nakababatang anak. Walang mamahaling laruan, walang gadget. Si Grace lang na gumagawa ng iba't ibang nakakatawang boses habang nagkukwento tungkol sa isang kuting na gustong maging isang agila. Si Sofia at Chloe ay humahalakhak ng malakas, habang si Maya ay tahimik na nakangiti. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa mga mata nito. Napatingin si Daniel sa paligid. Ang mga mamahaling manika at video games na binili niya ay nakatambak lang sa isang sulok, kinalimutan. At itong babae, na walang dala kundi ang sarili niya, ay nagawang ibalik ang ngiti sa mga labi ng kanyang mga anak. Paano niya ito nagagawa? Tanong niya sa sarili. Anong mahika ang meron siya? Bumalik siya sa kanyang opisina, ngunit ang imahe ng eksenang yon ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Vanessa. Danny, darling, bati nito sa kabilang linya. I'm just checking in. Kumusta naman dyan? Naitapon niyo na ba yung bagong katulong? Noon, marahil ay sasang-ayon na lang siya o tatawa, pero ngayon, may nag-iba. Maayos siya, Vanessa. Sagot ni Daniel, ang boses ay matatag. The girls, they seem to like her. Oh, really? Tila may pagdududa sa boses ni Vanessa. Well, mag-ingat ka lang. You can't trust people like that. Hindi na sumagot si Daniel. Tinapos niya ang tawag, isang desisyon na dati hindi niya magagawa. Nang gabing iyon, pababa siya para kumuha ng isang basong tubig nang mapansin niya ang isang anino sa sofa sa sala. Si Grace. Nakatulog ito sa pagod. Nakakalat sa maliit na mesa sa tabi niya ang mga libro tungkol sa child bereavement at healing through play. Nakaramdam si Daniel ng hiya. Habang siya ay nagtatago sa trabaho, ang babaeng ito ay ginagawa ang lahat para pag-aralan kung paano tutulungan ang kanyang mga anak. Mukha itong pagod, ngunit payapa. Ang ilaw mula sa lampara ay nagbigay ng malambot na sinag sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nakita siya ni Daniel hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang babae. Isang babaeng may pambihirang lakas at hindi matatawarang kabaitan. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya. Kumuha siya ng isang kumot mula sa kabinet at dahan-dahang lumapit. Maingat niyang inilagay ang kumot sa ibabaw nito. Tinitiyak na hindi ito magigising. Sa kanyang pag-aayos, dumaplis ang kanyang mga daliri sa pisngi nito.
Isang kislap, isang bagay na parang kuryente ang biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas sa kanyang dibdib, isang reaksyong hindi niya inaasahan. Nakatayo lang siya roon ng ilang segundo, naguguluhan sa sariling nararamdaman. Nang akma na siyang tatalikod, isang bahagyang kaluskos mula sa itaas ng engrandeng hagdanan ang nakakuha ng kanyang pansin. Napatingala siya. Nakatayo sa dilim si Zoe. Hindi niya maaninag ang ekspresyon sa mukha nito, ngunit alam niyang nakita nito ang lahat. Ang paglapit niya kay Grace, ang maingat niyang paglalagay ng kumot, ang tingin sa kanyang mga mata na matagal nang nawala mula pa noong iniwan sila ni Catherine. Kinabukasan, naramdaman ni Grace ang isang bahagyang pagbabago. Isang maliit na ngiti mula kay Chloe, isang salamat po mula kay Sophie. Mga maliliit na bagay, ngunit para kay Grace, ang mga ito ay parang mga unang bulaklak pagkatapos ng isang mahabang taglamig. Ngunit ang pader ng yelo ni Zoe ay nanatiling matatag. O di kaya'y mas lalo pa itong tumibay. Ang nakita nito kagabi, ang sandali sa pagitan niya at ni Daniel ay tila naglagay ng gasolina sa apoy ng galit nito. Nang hapong iyon, habang nag-aayos si Grace ng kanyang mga gamit, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto nang walang katok. Si Zoe. Nakatayo ito roon. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang mga mata ay parang matatalim na salamin. Sino ka ba talaga? Diretsang tanong ni Zoe. Napatigil si Grace. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng ito? Sabi ni Zoe. Ikinumpas ang kamay sa paligid. Ang pagiging mabait, ang mga kwento, ang pag-aalaga kay Maya. Anong drama yan? Anong kailangan mo sa amin? Sa papa ko? Nasaktan si Grace sa paratang. Zoe, wala akong kailangan. Nandito ako para tulungan kayo. Tulungan? Tumawa si Zoe ng mapakla. O para paikutin si Papa? Nakita ko siya kagabi. Yung tingin niya sa'yo, ganun niya lang tingnan si Mama. Ang bawat salita ay isang panunumbat. Kaya sabihin mo sa akin, sino ang nasa litratong yan na palagi mong tinitingnan? Itinuro nito ang pitaka ni Grace na nakapatong sa mesa. At bakit kita narinig na umiiyak sa pagtulog mo? Pakiramdam ni Grace ay nasukol siya. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pribadong sakit, ay ginagamit na sandata laban sa kanya. Zoe! Personal yon! Pakiusap ni Grace, ang boses ay nagsisimulang manginig. Lahat ng bagay sa bahay na ito, personal sa akin. Sigaw ni Zoe. Ang mga luha ng galit ay namumuon na sa kanyang mga mata. Kaya kung gusto mong manatili dito, sabihin mo sa akin ang totoo. Napapikit si Grace. Ang pagod, ang sakit, ang patuloy na pag-atake, lahat ay bumuhos. Alam niyang hindi titigil si Zoe. At marahil, ito na ang tanging paraan para maintindihan siya nito. Para makita siya nito hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong may sarili ring mga sugat. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang pitaka at inilabas ang kupas na litrato. Isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, na may malawak na ngiti at magulong buhok. Ito si Leo, bulong ni Grace. Ang bunso kong kapatid. Kumunot ang noo ni Zoe, naguguluhan. Masayahin siyang bata. Pagpapatuloy ni Grace, ang mga mata ay nakatitig sa litrato. Bumabalik sa isang panahong matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Ako ang laging nag-aalaga sa kanya. Isang hapon, kaarawan niya. Gusto niyang mag-bike. Ayaw siyang payagan ni nanay dahil umuulan. Pero nagpumilit ako. Sabi ko, ako ang bahala. Ang boses niya ay nagsimulang mabasag. Isang mabilis na flashback. Ang tawanan ni Leo habang mabilis na nagpapatakbo ng bisikleta. Ang sigaw ni Grace na, mag-ingat ka.
Ang biglaang paglabas ng isang kotse mula sa isang kanto, ang nakabibinging tunog ng pagpreno. "Kasalanan ko," sabi ni Grace. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nabitawan ko siya. Kung naging mas maingat lang ako, kung hindi ko na lang siya pinilit. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang hikbi ay pumigil sa kanyang lalamunan. Namatay siya sa mismong lugar na yon, sa kahabaan ng Acacia Avenue, malapit sa lumang simbahan. Sa labas ng kwarto, napahinto si Daniel. Papunta sana siya sa silid ng mga bata nang marinig niya ang pagtataas ng boses ni Zoe. Akma na sana siyang kakatok para sawayin ito nang marinig niya ang boses ni Grace. Nakinig siya mula sa siwang ng pinto at ang kanyang narinig ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ng kwarto, ang galit sa mga mata ni Zoe ay unti-unting napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Grace mula rito. Pag-unawa. Ang matigas na postura nito ay lumambot. Nakita nito ang tunay na sakit sa mga mata ni Grace. Isang sakit na salamin ng sarili niyang nararamdaman. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang yaya, kundi isang ate na nawalan din ng kapatid. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Zoe. Hindi luha ng galit, kundi luha ng pakikiramay. Ngunit sa labas ng pinto, si Daniel ay nanatiling hindi gumagalaw, na para bang naging bato. Ang kanyang isip ay paulit-ulit na binabanggit ang mga huling salita ni Grace. Acacia Avenue, malapit sa lumang simbahan. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lugar na yon, ang eksaktong lugar kung saan nawala si Catherine. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang terribleng palaisipan ang biglang nabuo sa kanyang isip. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lang, parang yelong tubig na ibinuhos sa kanyang kaluluwa ang mga salitang iyon. Acacia Avenue. Hindi na nakapasok si Daniel sa kwarto. Dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Nagkulong siya sa kanyang opisina, ang lugar na dati niyang takasan. Ngunit ngayoy tila isang kulungang puno ng mga multo ng nakaraan. Ang alaala ng aksidente ay bumalik sa kanya, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ang biglaang pag-ulan, ang madulas na kalsada, ang nakakasilaw na ilaw ng isang sasakyang biglang lumiko. Ang huling ngiti ni Catherine, bago ang lahat ay naging itim. At ang sabi ng mga pulis, may isa pang sasakyang sangkot. Isang sasakyang tumakas. Hindi. Imposible. Pinilit niyang alisin ang ideya sa kanyang isip. Isa lang itong malagim na pagkakataon. Isang bangungot. Pero ang binhi ng duda ay naitanim na. At sa bawat oras na lumilipas, ito'y nagsisimulang mag-ugat, kumakalat na parang lason sa kanyang sistema. Kinabukasan, ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ni Grace ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakapanlalamig na distansya. Sa almusal, hindi siya makatingin ng diretso dito. Ang bawat kilos ni Grace, ang bawat malambing na salita nito sa mga bata, ay tila isang kalkulado at perpektong pag-arte. Ang kanyang kabaitan ay biglang naging kahina-hinala. Ang kanyang pasensya ay tila isang maskara. "Kamusta ang tulog mo, sir?" Magalang na tanong ni Grace. Napansin ang kanyang pananahimik. "Ayos lang," tipid niyang sagot. Ang mga mata ay nakatuon sa hawak na dyaryo. Naramdaman ni Grace ang pagbabago. Nakita niya ang pag-iwas sa mga mata ni Daniel. Narinig niya ang lamig sa boses nito. Isang pader na naman ang biglang itinayo sa pagitan nila. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. "Kailangan mo ba talaga ng pera, Miss Reyes?" Biglang tanong ni Daniel, hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Natigilan si Grace sa tanong. Opo sir, para po sa pag-aaral ko." "Ganoon ba?" Sabi lang ni Daniel.
Ngunit sa isip niya, ang tanong ay, iba. Pera lang ba talaga? O bayad sa isang buhay? Ang kanyang pag-aalinlangan ay naging isang bukas na pinto para sa mga taong matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Nang araw ding iyon, tumawag si Vanessa. "Danny darling," sabi nito sa malambing na boses. "I was just talking to Tita Victoria. Nabanggit niya na tila masyado nang nagiging kampante ang yaya mo. Be careful ha." Narinig ko lang sa isang kaibigan. May mga scammer daw ngayon na ang target ay mga grieving families. Aalamin nila ang lahat tungkol sa trahedya. Tapos ipapasok nila ang sarili nila sa buhay ng pamilya. It's so sick. Bawat salita ni Vanessa ay parang langis na ibinubuhos sa nag-aapoy ng pagdududa ni Daniel. Hindi direktang nag-akusa si Vanessa, ngunit hindi na kailangan. Ang kanyang isip na mismo ang nagdurugtong sa mga piyesa. Ang pagdating ni Grace na walang reference. Ang kaalaman nito tungkol sa pagkawala. Ang bigla ang paglitaw nito sa buhay nila matapos siyang ma-blacklist ng lahat ng ahensya. Gulong-gulo ang isip niya. Ang isang bahagi niya ay gustong maniwala sa kabaitan ni Grace, sa init na nakita niya sa mga mata nito. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging puno ng sakit at pagsisisi ay bumubulong na baka ito na ang kabayaran sa kanyang pagkakasala. Hindi na niya kaya. Kailangan niya ng katotohanan. Isang katotohanang hindi nababahiran ng emosyon. Nang gabing iyon, muli siyang nagkulong sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero mula sa isang pribadong contact list. "Hello? Javi?" "Yes, Sir Daniel." Sagot ng boses sa kabilang linya. "Isang profesional na investigador. May ipapagawa ako sa'yo," sabi ni Daniel. Ang boses ay mababa at desidido. "May babae dito sa bahay. Grace Reyes ang pangalan niya. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Lahat. Walang ititira." Lumipas ang 2 araw na puno ng tensyon. Si Daniel ay palaging iritable, habang si Grace ay litong-lito at nasasaktan sa biglaang pagbabago nito. Isang gabi, tumunog ang pribadong linya ni Daniel. Si Javi. "Sir," sabi ng investigador, "may resulta na ako." Humigpit ang hawak ni Daniel sa telepono. "And?" "Malinis ang record ni Grace Reyes, sir. Ulila na. Namatay ang mga magulang sa probinsya. May isang kapatid na lalaki, namatay sa isang hit-and-run accident mahigit 1 taon na ang nakalipas. Walang criminal record, walang koneksyon sa kahit sinong kalaban ninyo sa negosyo. She's clean." Nakahinga ng maluwag si Daniel. Isang malaking tinik ang tila nabunot sa kanyang dibdib. Nagkamali siya. Naging paranoid siya. "Pero sir," pagpapatuloy ni Javi, tila nag-aalangan. "Habang chinecheck ko ang mga report ng aksidente sa araw na yon, may isa pa akong nakita. It might be nothing pero..." "Ano yon, Javi? Sabihin mo na." "Yung kaibigan po ng yumaong asawa ninyo, si Miss Vanessa Sandoval. Nagpaayos po siya ng sasakyan 2 araw pagkatapos ng aksidente ni Mrs. Montenegro. Isang itim na sedan. Buong harapan po ang pinalitan. Malaki ang sira." Ang mga salita ng investigador ay parang kidlat na tumama kay Daniel. Ngunit bago pa man niya lubusang maproseso ang ibig sabihin niyon, ang takot ay gumapang sa isipan ng isa pang tao. Si Vanessa. Sa mga nakalipas na araw, naramdaman ni Vanessa ang unti-unting pagbabago. Ang mga tawag niya kay Daniel ay madalas nang hindi sinasagot. Ang mga imbitasyon niya ay laging tinatanggihan. At ang pinakamatindi sa lahat, ayon sa impormanteng pinadalhan niya para magmatsyag, si Daniel ay nag-hire ng isang private investigator. Isang malamig na kaba ang bumalot sa kanyang puso. Alam na ba niya? Hindi. Imposible. Walang ebidensya. Walang nakakita. Ngunit ang pagdating ni Grace, ang babaeng may kapatid na namatay sa parehong lugar,
ay isang maluwag na sinulid na maaaring maghila sa buong tela ng kanyang mga kasinungalingan. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang alisin si Grace sa eksena. Ngayon na, habang si Daniel ay nalilito pa at puno ng pagdududa, kailangan niya ng isang bagay na sisira kay Grace nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Isang bagay na tatatak sa isip ni Daniel at ni Doña Victoria. Isang perpektong patibong. Kinagabihan, habang ang lahat ay abala sa hapunan, tahimik na umakyat si Vanessa sa ikalawang palapag, diretso sa master's bedroom, ang kwartong hindi na ginagamit ni Daniel mula nang mawala si Catherine. Binuksan niya ang pinto. Ang amoy ng lavender at ng alaala ni Catherine ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi siya naparoon para magluksa. Binuksan niya ang walk-in closet. Ang mga damit, bag at sapatos ni Catherine ay naroon pa rin. Perpektong nakaayos na parang naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari. Nilapitan niya ang isang glass display case. Sa loob, sa ibabaw ng isang pulang velvet na unan, ay nakapatong ang paboritong alahas ni Catherine. Isang kwintas na may pendant na diamante, hugis teardrop. Regalo yon ni Daniel noong kanilang ika-5 anibersaryo. Alam ng lahat sa pamilya kung gaano kahalaga ang kwintas na yon. Nanginginig ang mga kamay ni Vanessa habang binubuksan ang case. Kinuha niya ang malamig na diamante. Ang kinang nito ay tila nangungutya sa dilim ng kanyang intensyon. Sunod, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa maliit at simpleng silid ni Grace sa dulo ng pasilyo. Walang nakakita sa kanya. Madali niyang binuksan ang pinto. Maayos ang kwarto, malinis. Sa ibabaw ng isang upuan ay nakasabit ang luma at medyo gasgas ng handbag ni Grace. Mabilis, ngunit maingat. Ibinulsa niya ang kwintas sa loob ng bag, sa ilalim ng pitaka at ilang libro. Isinara niya ang bag, inayos na parang walang ginalaw. At pagkatapos, tahimik siyang lumabas at bumalik sa hapagkainan na parabang walang nangyari. Danny, I was just using the powder room. Grabe. This house still feels so empty without Catherine. Sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Tumingin siya sa paligid. Speaking of Catherine, naalala ko lang. Yung paborito niyang teardrop necklace, na itago mo pa ba? Natigilan si Daniel. Maging si Doña Victoria ay napatingin. Of course, sagot ni Daniel. Nasa closet niya pa rin. Hey, buti naman, sabi ni Vanessa, huminga ng malalim. Alam mo na, sa panahon na ngayon, mahirap nang magtiwala, lalo na sa mga bagong salta. Ang huling mga salita ay binitiwan niya ng may kahulugan, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap kay Grace. Naramdaman ni Grace ang bigat ng tingin. Bakit hindi natin tingnan? Biglang suhestiyon ni Doña Victoria na agad nakuha ang ibig sabihin ni Vanessa. Para lang makasiguro. Bago pa man makatanggi si Daniel, tumayo na ang dalawang babae. Umakyat sila sa master's bedroom. Sumunod na rin si Daniel, kasama ang mga bata na nagtataka, at si Grace is Mrs. Hayes na biglang kinabahan ng hindi alam ang dahilan. Binuksan ni Daniel ang closet. Lumapit si Doña Victoria sa display case. Isang matinis na hininga ang pinakawalan niya. Wala dito. Ano? Gulat na tanong ni Daniel. Ang kwintas! Ang kwintas ni Catherine! Nawawala. Sigaw ni Vanessa na ngayon ay umaarteng gulat na gulat. Oh my God! Siguradong may kumuha. Ang mga mata ni Doña Victoria, puno ng pag-aakusa ay agad na dumapo kay Grace. Isang magnanakaw, sabi niya sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig ng lahat. May magnanakaw sa pamamahay na ito. Hindi yan totoo. Mahinang tanggi ni Grace. Ang puso ay kumakabog sa takot. Kung ganoon, wala kang dapat ikatakot kung hahalughugin namin ang mga gamit ng lahat ng empleyado.
Simulan natin sa kwarto mo, madiing sabi ni Doña Victoria. Ang lahat ay napunta sa kwarto ni Grace. Ang mga bata ay nakayakap sa isa't isa, takot at lito. Si Daniel ay nakatayo lang, ang isip ay gulong-gulo sa pagitan ng report ng investigador at sa eksenang nagaganap sa harapan niya. Dire-diretsyong nilapitan ni Doña Victoria ang handbag ni Grace, walang paalam. Kinuha niya ito at ibinuhos ang lahat ng laman sa ibabaw ng kama. Mga libro, isang pitaka, suklay, cellphone, at pagkatapos isang bagay na kumikinang ang gumulong palabas. Isang diamanteng kumikislap sa ilalim ng ilaw ng kwarto, ang teardrop necklace ni Catherine. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang pumuno sa silid. Ngumiti ng mapagtagumpay si Vanessa sa likuran. Kinuha ni Doña Victoria ang kwintas. Itinaas ito para makita ng lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Tumingin siya kay Grace na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita sa sobrang gulat. Isang magnanakaw. Sigaw ni Doña Victoria. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Sinabi ko na nga ba? Parang naging mabagal ang ikot ng mundo para kay Grace. Ang malakas na sigaw ni Doña Victoria, ang pag-iyak ng mga bata, ang kinang ng diamanteng nakalabas sa kanyang sariling bag. Lahat ay parang eksena sa isang masamang panaginip. Hindi po. Hindi ko yan kinuha. Wala akong alam dyan. Desperadong sabi ni Grace. Ang boses ay nanginginig at hirap na hirap lumabas. Ngunit ang mga salita niya ay nalunod sa pag-aakusa. Huwag ka nang magsinungaling, matigas na sabi ni Doña Victoria. Ang ebidensya ay nasa harap natin. Kaya ka pala nagpupumilit manatili sa bahay na ito, ha? Para magnakaw ng mga alaala ng anak ko. Humingi ng tulong si Grace sa kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan niya. Lumingon siya kay Daniel. Ang mga mata ni Daniel ay nakatuon sa kwintas at pagkatapos sa kanyang mga anak na ngayon ay umiiyak na at nagtatago sa kanilang mga kamay. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Zoe. Ang mga salita ni Vanessa tungkol sa mga scammer, ang mga nakaraang pagdududa, ang kanyang sariling pakiramdam ng pagkakasala sa kanyang yumaong asawa. Lahat ay bumalik. Danny, you have to do something, sabi ni Vanessa. Call the police! Ang pighati sa mukha ni Grace ay hindi na niya maintindihan kung pag-arte o katotohanan. Ngunit ang ebidensya ay hindi niya kayang ipaliwanag. Wala siyang makita. Miss Reyes! Nagsimula si Daniel. Ang boses ay mabigat at halos walang buhay. Sir, maniwala po kayo sa akin. May naglagay lang niyan. Hindi ko po yan kinuha. Pakiusap ni Grace. Ang mga mata ay puno ng luha. Tiningnan siya ni Daniel. At ang pagtingin na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ito ay tingin na puno ng pagdududa at pagtatwa. Hindi ko alam kung bakit ka pumunta dito, Grace, sabi ni Daniel. Ang bawat salita ay parang nabasag na salamin. Pero ang kwintas na yan ay kabilang sa aking asawa. Hindi ito basta-bastang nawawala. Tumingin siya sa kanyang ina at pagkatapos ay sasahig. Manang Fe, bayaran mo si Miss Reyes ng 2 buwang sweldo at ihatid mo siya palabas. Ngayon na? Parang may humampas sa dibdib ni Grace. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa paratang na pagnanakaw. Daniel, mahina niyang bulong. Ang pangalan niya ay parang isang panawagan sa isang taong hindi na niya kilala. Hindi siya tiningnan ni Daniel. Tumalikod lang ito at mabilis na lumabas ng silid. Iniwan si Grace sa gitna ng kahihiyan. Niyakap ni Grace ang sarili. Ang pag-asa na sana ay nakakita siya ng isang tahanan, isang pamilya, ay biglang nawala. Ang kanyang misyon na tulungan ang mga bata ay biglang naging isang malaking pagkakamali. Inipit niya ang kanyang labi. Pinipigilan ang mas matinding iyak. Kinuha niya ang kanyang bag. Tanging ang mga personal na gamit ang kinuha.
Habang palabas siya ng kwarto, ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang paghuhusga ni Doña Victoria. Ito ay ang malungkot na tingin ni Maya at ang tulala at litong mukha ni Zoe. Zoe! Bulong ni Grace, gusto niyang magpaliwanag, ngunit wala siyang sapat na lakas. Hindi na nagsalita si Zoe. Tumingin lang ito kay Grace na para bang wala itong makita. Umalis ka na, Grace. Malamig na sabi ni Doña Victoria. Lumabas si Grace ng mansyon. Hapon na at malakas ang ulan. Ang bawat patak ng ulan ay parang luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Wala siyang pupuntahan. Wala siyang maipapakita sa kanyang pamilya. Lahat ay nawala. Ang kanyang dignidad, ang kanyang trabaho at ang pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi niya namamalayang umusbong para kay Daniel at sa kanyang mga anak. Nang makarating siya sa malaking gate, huminto siya at lumingon sa bahay. Ang bahay na ito ay puno ng kayamanan at kapangyarihan, ngunit puno rin ng kalungkutan. Nang akma na siyang aalis, isang figura ang biglang sumugod palabas ng malaking pinto. Si Zoe, walang payong, basang-basa sa ulan. Grace, sandali! Sigaw ni Zoe, ang boses ay bali-bali. Napatigil si Grace, lumingon siya. Huwag kang umalis, alam kong hindi ikaw, alam ko. Sigaw ni Zoe, ang mga luha at ang ulan ay naghahalo sa kanyang mukha. Huwag kang umalis, huwag mo kaming iwan. Ang puso ni Grace ay nadurog. Gusto niya itong yakapin, gusto niyang sabihin na babalik siya, pero hindi niya magawa. Kailangan ko nang umalis, Zoe? Sabi ni Grace, ang boses ay parang isang bulong. Hindi! Hindi! Hindi siya ang kumuha. Ako ang nakakaalam. Ako ang nakakaalam kung ano ang totoo. Ang bawat salita ay lumabas ng may matinding sakit. Ang mga mata ni Zoe ay puno ng pighati. Ang pighati na matagal na niyang kinikimkim. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manghina. Ayoko na! Sigaw ni Zoe sa huling lakas, habang ang mga binti niya ay bumibigay. Ayoko na! Ayoko nang mabuhay! Bumagsak si Zoe sa sementadong lupa, nawalan ng malay sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalayong figura ni Grace. Ang desperadong sigaw ni Zoe ay parang isang dagundong na mas malakas pa sa kulog. Bumasag ito sa pagmamatigas ng puso ni Daniel at winasak ang lahat ng kasinungalingan at pagdududa. Zoe! Ang kanyang sigaw ay puno ng takot. Mabilis siyang tumakbo palabas. Hindi na alintana ang malakas na ulan. Naabutan niya ang kanyang panganay na anak na nakahandusay sa basang semento, walang malay. Binuhat niya ito. Ang gaan ng katawan ni Zoe ay parang isang sampal sa kanya. Ang kanyang anak, ang kanyang matapang na anak, ay bumigay na. At siya ang dahilan. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw niya sa mga katulong na natataranta. Sa ospital, ang bawat segundo ay parang isang walang katapusang paghihintay. Nakaupo si Daniel sa malamig na sahig ng hallway, basang-basa, habang si Doña Victoria ay tahimik na nagdarasal sa isang sulok. Ang muka ay blanko sa pagkabigla. Si Vanessa ay naroon din. Sinusubukang magpakita ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang kaba. Lumabas ang doktor. Stress and exhaustion, sabi nito. Her body and mind just gave up. She needs to rest. But more importantly, she needs to feel safe. Whatever is causing her this much pain, you need to fix it. Ang mga salita ng doktor ay tumagos sa puso ni Daniel. Kailangan niyang ayusin ito. Iniwan niya ang kanyang ina at si Vanessa para bantayan si Zoe. Bumalik siya sa mansyon. Ang isip ay malinaw na ngayon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Ang sigaw ni Zoe, alam kong hindi ikaw, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pumasok siya sa kanyang opisina at kinuha ang telepono. Tinawagan niya muli ang investigador.
Javi, kailangan ko ng pabor. Yung report tungkol sa pagpapaayos ng sasakyan ni Vanessa Sandoval, ipadala mo sa akin ngayon. Lahat ng detalye, resibo, petsa, pangalan ng talyer, lahat. 1 oras ang lumipas. Pumasok ang email. Binuksan ito ni Daniel. Ang petsa sa resibo, 2 araw pagkatapos ng aksidente ni Catherine. Ang sira, major front-end collision repair. Kasabay nito, naalala niya ang isang bagay na sinabi ni Catherine noon. Si Vanessa, she drives like a maniac, lalo na kapag nakainom. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang pagpupumilit ni Vanessa na mapalapit sa kanya. Ang pagkamuhi nito kay Grace. Ang aksidenteng pagkatapon ng wine. Ang perpektong tiyempo ng pagnanakaw. At ang pinakamatindi sa lahat, ang takot na nakita niya sa mga mata ni Vanessa kanina sa ospital. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Isang galit na nakadirekta hindi lang kay Vanessa, kundi sa sarili niya. Paano siya naging ganito kabulag? Bumalik siya sa ospital. Ang araw ay sumisikat na. Naabutan niya si Vanessa sa hallway. Nagkakape. Danny! Gising na si Zoe. She's asking for... Hindi na niya pinatapos si Vanessa. Inihagis niya sa kandungan nito ang isang folder, ang mga printout ng report mula kay Javi. Ano to? Kinakabahang tanong ni Vanessa. Basahin mo. Sabi lang ni Daniel, ang boses ay malamig at walang emosyon. Binuksan ni Vanessa ang folder. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang mga dokumento. Daniel, I can explain. Explain what? Putol ni Daniel. Na nagkataon lang nasira ang harapan ng kotse mo 2 araw matapos mamatay ang best friend mo sa isang hit and run? Ipaliwanag mo sa akin, Vanessa. Bakit ka nagsinungaling? Hindi ako nagsinungaling. Nabangga ko lang yung pader ng garahe. Huwag ako, Vanessa. Sigaw ni Daniel, ang galit na matagal niyang kinimkim, ay sumabog na. Alam nating pareho na hindi ka marunong magluto, pero napakagaling mong magluto ng kasinungalingan. Nagsimulang umiyak si Vanessa. Ang kanyang pag-arte ay nagsimula na ring gumuho. Danny, please. Ang kapatid ni Grace, namatay sa parehong lugar. Isang hit and run. Diretsong sabi ni Daniel. Ikaw ba yon, Vanessa? Ikaw ba ang pumatay sa kapatid niya? At ikaw din. Ikaw din ba ang dahilan kung bakit nawala sa akin si Catherine? Sa puntong yon, bumukas ang pinto ng kwarto ni Zoe. Nakatayo roon si Doña Victoria, narinig ang lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Si Vanessa, na ngayon ay nasukol na, ay bumagsak sa sahig, humahagulgol. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na pag-arte. Ito ay pag-iyak ng isang taong nahuli na. Hindi ko sinasadya, sigaw niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Lasing ako. Mabilis ang takbo ko. Hindi ko nakita ang sasakyan niyo. Natakot ako, Danny. Natakot akong masira ang buhay ko. Ang pag-amin na yon ay parang isang bombang sumabog sa tahimik na hallway. Si Doña Victoria ay napahawak sa dingding, nanghihina. Ang babaeng itinuring niyang parang anak. Ang babaeng pinaniwalaan niya. Ang pumatay sa sarili niyang manugang, si Daniel, ay napapikit na lang. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang siya nabigo na protektahan si Catherine. Nabigo rin siyang bigyan ito ng hustisya. Nabigo siyang protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang ahas na matagal na niyang kasama sa bahay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Kailangan niyang itama ang lahat. At ang unang hakbang ay hanapin ang babaeng sinaktan niya ng lubos. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Grace. Nagring ito ng ilang beses. Ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Cannot be reached. Hindi niya alam kung nasaan si Grace. Hindi niya alam kung paano siya hahanapin. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Daniel ang tunay na takot.
Ang takot na baka huli na ang lahat. Lumipas ang 2 buwan. Ang kaso laban kay Vanessa Sandoval ay naging malaking balita. Ngunit unti-unti na ring natabunan ng iba pang mga iskandalo. Umamin siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide para sa pagkamatay ni Catherine at ng kapatid ni Grace. Ang kanyang pag-amin ang nagligtas sa kanya mula sa mas mabigat na parusa, ngunit hindi mula sa habambuhay na pagkakasala. Para sa pamilya Montenegro, ang mga nagdaang linggo ay isang mabagal at mahirap na proseso ng paghilom. Si Zoe ay unti-unti nang bumabalik sa dati sa tulong ng therapy at ng walang sawang pag-aalaga ng kanyang ama. Sa wakas, natutunan na niyang iproseso ang kanyang kalungkutan sa isang malusog na paraan, hindi sa pamamagitan ng galit. Si Doña Victoria naman, matapos ang matinding pagkabigla, ay nagbago. Ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng pagsisisi. Naging mas malapit siya sa kanyang mga apo. Sinusubukang punan ang mga taon ng emosyonal na pagkakalayo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang malaking puwang pa rin sa kanilang pamilya. Isang puwang na may pangalang Grace. Araw-araw, hinahanap siya ni Daniel. Nag-hire siya ng mga tao. Nagtanong-tanong siya sa lahat ng posibleng lugar. Ngunit si Grace ay parang bulang naglaho. Isang hapon, habang pauwi mula sa isang business meeting, napadaan si Daniel sa isang maliit na kalye na hindi niya madalas puntahan. Isang maliit na coffee shop sa kanto ang nakakuha ng kanyang atensyon. At sa loob, sa likod ng counter, habang nagpupunas ng tasa, nakita niya ito. Mas payat. Ang nangiti ay hindi na kasing liwanag ng dati. Ngunit siya pa rin iyon. Si Grace. Ipinahinto ni Daniel ang kotse at mabilis na bumaba. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang pumasok siya sa shop, nagtama ang kanilang mga mata. Ang tasa na hawak ni Grace ay nabitawan nito. Lumikha ng malakas na tunog nang bumagsak at mabasag sa sahig. "Grace!" sabi ni Daniel. Ang boses ay puno ng emosyon. Hindi makapagsalita si Grace. Ang sakit, ang galit, ang pangungulila. Lahat ay bumalik. "Patawarin mo ako," sabi ni Daniel. Lumapit siya. "Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Naging duwag ako. Naging bulag. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan dahil mas madaling manisin ng iba kaysa harapin ang sarili kong pagkukulang. Patawarin mo ako, Grace. Please." Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa mga mata ni Grace. "Bakit ngayon lang?" "Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na maging karapat-dapat sa kapatawaran mo," sagot ni Daniel. "Grace, kailangan ka namin. Kailangan kita." Ang pag-amin na yon ang bumasag sa huling pader na nakapalibot sa puso ni Grace. Kinabukasan, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng coffee shop. Unang bumaba si Doña Victoria. Pumasok siya sa loob at sa harap ni Grace yumuko siya. "Hija, patawarin mo ako," sabi ng matanda. Ang boses ay basag. "Ang pagmamahal ko sa alaala ng aking manugang ay naging lason. Nabulag ako. Patawarin mo ang isang matandang hangal na tulad ko." Kasunod niyang pumasok ang 5 magkakapatid. Tumakbo si Maya at niyakap ng mahigpit ang mga binti ni Grace. "Miss Grace, uwi ka na po." Si Zoe ang huling lumapit. "Tinuruan mo akong harapin ang sakit, Grace. Ngayon, hayaan mo naman kaming tulungan kang pagalingin ang sayo." Inilahad niya ang kanyang kamay. Hindi bilang isang yaya, kundi bilang isang ate, bilang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, sa isang malaking charity event para sa kumpanya ng mga Montenegro, ang entablado ay puno ng mga ilaw. Si Daniel, bilang CEO, ay nasa gitna para magbigay ng kanyang talumpati. Ang gabing ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Panimula niya, ang mga mata
ay nakatuon sa isang babae sa audience. Lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit ang tunay na sukat ng isang tao ay hindi kung paano siya nadapa, kundi kung paano siya bumangon at itinama ang kanyang mga pagkakamali. Bumaba siya ng entablado at naglakad diretso papunta kay Grace na nakaupo sa tabi ni Zoe at ng mga kapatid nito, kasama si Doña Victoria. Sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng kanyang pamilya, lumuhod si Daniel Montenegro. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang simpleng singsing. "Grace Reyes," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ipinakita mo sa akin kung paano magmahal muli. Tinuruan mo akong magpatawad sa sarili ko. Hayaan mo akong ialay sa iyo ang natitirang bahagi ng aking buhay. Will you marry me?" Ang buong hall ay napuno ng hiyawan at palakpakan. Tumulo ang mga luha ni Grace, ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Tumingin siya sa mga bata na masayang tumamatango. Tumingin siya kay Doña Victoria na nakangiti sa kanya. At tumingin siya kay Daniel. "Yes," bulong niya. "Oo." Isinuot ni Daniel ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at hinalikan ito. Umakyat silang muli sa entablado, hindi bilang isang bilyonaryo at isang ordinaryong babae, kundi bilang dalawang taong pinagaling ng pag-ibig. Ang 7 sa kanila, kasama si Doña Victoria, ay magkakasamang humarap sa mga isang buo at bagong pamilya. Isang patunay na ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa dugo o sa yaman, kundi sa pag-unawa, pagpapatawad at sa isang pag-ibig na kayang lagpasan ang kahit anong sakit at pagsubok. At dito nagtatapos ang kwento ni Daniel at Grace. Maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Salamat sa bawat pagpatak ng inyong luha, sa bawat pagtibok ng inyong puso, at sa bawat buntong hininga ng pag-asa. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, ang aming hangarin ay hindi lamang lumikha ng isang simpleng love story. Nais naming isalaysay ang isang paglalakbay ng paghilom, isang paalala na sa likod ng bawat galit at paghihimagsik ay mayroong nakatagong sakit, na sa likod ng bawat pader na ating itinatayo ay may isang pusong naghahangad ng kalinga. Ang kwento ni Daniel at Grace ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa lalim ng pag-unawa at sa kakayahang magpatawad. Ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa mga pusong pinagbuklod ng respeto at pagmamahal. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit gaano pa kadilim ang ating nakaraan, palaging merong liwanag na naghihintay kung bubuksan lang natin ang ating mga puso sa pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais naming marinig ang inyong boses. Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang hindi ninyo malilimutan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat komento ninyo ay mahalaga at nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Pusong Sugatan Stories.